Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Bible verses everyone should know. So ngayong umaga po, itutuloy po natin yung ating talakayan po, yung ating tema, Kristiyanong wais, making wise decisions daily. So, yung mga decision natin, para pong ano po yan alikansya, no? Nag-iipon ka ng tamang desisyon araw-araw. So, minsan may mga malalaking decisions tayo na ginagawa, minsan may maliliit, merong very important and not so important decisions. Now, pag iniipon natin yung mga tamang decisions na yon araw-araw, malaki man maliit, importante man o hindi ganun ka-importante, asahan mo after a while, after a year, or after maybe months or maybe years, aanihin mo yung mga tamang desisyon na yon. Ganun din yun sa mga maling desisyon, no? Pag gumawa ka ng maling desisyon, aanihin mo yan eh. So, kung ano yung ginagawa natin ngayon at present, asahan mo in the future, aanihin mo yan. Yan yung magiging future mo. Yan yung magiging destiny mo. Kaya nga, mapapansin nyo na in the past, yung mga maling desisyon natin, maybe few years ago, hanggang ngayon, inaani natin yung iba sa mga ginawa nating desisyon in the past. So, para po yung kaninang, mga few hours ago, nalampasan namin yung Skyway. So, dapat papasok ka sa Skyway eh. Isang maling desisyon lang. Lumampas ka doon sa pinaka-entrance ng Skyway. Kung ano, imbes na diretso lang yung daan, kung ano-ano ng kaliwa kanan at kung saan kami nagsusuot, no? Yun yung resulta pag meron kang maling decision na nagawa. Minsan, naliligaw ka, kaliwa kanahan, kung saan nagpupunta. Yung decision minsan, domino effect eh. Pag may nagkamali ka ng isa, minsan sunod-sunod na yung pagkakamali, no? Sunod-sunod na yung mga pangyayaring hindi maganda. So, napakalaga po na ingatan natin yung mga decisions na ginagawa natin everyday. Kasi po, yan po ay makaka-apekto sa atin in the future. Now, ito po yung una nating katuruan. Ay, bago po yun, no? Gusto ko lang batiin lahat ng mga Pilipinos sa Middle East. Especially sa Dubai, sa Qatar, sa Saudi Arabia, tsaka sa mga taga-Lorimi na sumusubaybay po dito sa ating channel. Now, yung talata po na aralin natin ngayong umaga ay matatagpuan po sa Proverbs chapter 4, verse 23. Sabi po rito, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan. Maganda nga nung word na ginamit sa English, vigilance. Para ang vigilante. Talagang gising na gising ka, binabantayan mong mabuti yung puso mo. Hindi yung parang hayahay ka lang, kahit anong maramdaman mo, kahit anong laman ng puso mo, okay lang. Hindi ganun, dapat vigilante. Yung talagang bantay sarado. Binabantayan mong mabuti yung puso natin. Sapagkat mula rito'y dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Now, yung una po nating katuruan ngayong umaga, ito po, the heart is a tank of decisions. Yung puso po natin, ito po ay parang tangke ng tubig. Tangke. Isang malaking tangke na punong-puno ng decisions. Kasi po, sabi nga ng isang psychologist, no? Most of our decisions are based on what we feel. Anong nararamdaman natin? Anong laman ng puso natin? Madalas doon nanggagaling yung decisions natin. Kaya napakahalaga na yung tangke ng tank of decisions, yung puso natin, binabantayan nating mabuti. Kasi kung anong laman yan din ang lalabas dyan. Kung tubig ang laman ng isang tangke, of course, lalabas dyan tubig. No? Now, kung maruming tubig ang nandun sa loob ng isang tangke, wag mong asahan na malinis na tubig ang lalabas dyan. Kung mineral purified water ang nasa loob ng isang tangke, asahan mo malinis ang lalabas dyan. Kaya yung pangalawa nating katuruan, what we feel our tanks with affect our decisions. Kung anong content, kung anong laman ng tangke, ng puso natin, yan ay makaka-apekto sa ating mga desisyon. Kaya po, kung ang puso natin ay puno ng galit, asahan mo, lahat ng mga ginagawa mong desisyon ay base sa iyong galit. Kapag ang puso mo ay puno ng pagmamahal, ang lahat ng mga decisions mo ay base sa pag-ibig. Diba?
Kaya pag galit ka sa asawa mo, anak mo, magulang mo, galit ka sa mundo, yung lahat na lang galit ka, magagalit ka, mainitin ang ulo mo. Asahan mo, yung mga decisions mo, base din sa galit. At yung mga decision na ginagawa mo everyday na base sa galit, base sa sa kawalan ng pagpapatawad, base sa pagiging mainitin ng ulo, yan din yung iyong magiging destinasyon. Kung gusto mo na maging maganda ang relationship mo, yung decision na gagawin mo dyan, hindi base sa galit, hindi base sa inis, hindi base sa sama ng loob. Kasi kapag ganun ang decision mo, base sa mga masasamang pakiramdam, no? Puro galit at inis, asahan mo yung destinasyon ng iyong relationship. Patungo rin sa pangit, no? Pangit na destinasyon. Puno ng galit at masalimuot. Pero yung mga decisions mo is based on love. Asahan mo, yung relationship na ginagawa mo ng decision out of love, asahan mo maganda rin yung destination yan. So what we fill our tanks with affect our decisions. At yung our decisions determine our destination. Kung ano yung decision na ginawa mo, yan din yung destination mo in the future. Kaya nga, kung ano yung mga decisions natin sa buhay, dapat natin pakaingatan. Saan mo binabase ang iyong desisyon? Anong basis? Ano yung pinaka-standard na ginagamit mo when you make decisions? And that brings us to our point number 3. Our hearts must be filled with God's wisdom through His Word by the Spirit. Ibig sabihin, yung puso natin dapat napupuno, hindi ng galit, ng inis, kawalan ng pagpapatawad. Kundi yung puso natin dapat ay puno ng wisdom ng Diyos, katalinuhan, karunungan ng Diyos, na matatagpuan natin sa salita ng Diyos na ikino-communicate sa atin ng banal na Espiritu. Ulitin ko po. Yung decision na ginagawa natin, yan yung ating magiging destinasyon. Kung tama ang decision natin, tama din ang destinasyon. Kung mali ang decision natin, mali din ang destinasyon. Now, anong gagawin natin para mas maging matalino, marunong na Kristiyano, na tama yung mga decisions na gagawin natin lagi? Ano yung standard na gagamitin natin? Ano yung basihan? Yung basihan po natin ay yung salita ng Diyos. Kapag binabasa natin yung salita ng Diyos, nakukuha natin dyan wisdom of God. Karunungan ng Diyos. Kaya pag nagbabasa tayo ng salita ng Diyos, isipin natin, minemeditate natin, binabasa natin yung isip ng Diyos. Gets po natin? Ganun katindi, no? Pag nagbabasa ka ng Biblia, ang binabasa mo, yung isipan ng Diyos, yung wisdom of God, yung karunungan ng Diyos. Kaya napakalaga na pag nagbabasa tayo ng Biblia, dumedepende tayo sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya hindi pwede na basta ka lang nagbasa ng Biblia, hindi ka conscious na meron palang banal na Espiritu na siyang nangungusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Laging magkakasama to, no? Wisdom of God through His Word, the Bible, by the Holy Spirit. So, bago po tayo mag-una, dapat nagbabasa tayo ng Bible. Pangalawa, dapat dumedepende tayo sa Santong Espiritu para makuha natin yung wisdom ng Diyos. Pag nakuha natin yung wisdom ng Diyos, punong-puno yung puso natin ng tamang katuruan ng Biblia, punong-puno ng mga prinsipyo ng Diyos, asahan mo, yung decision na rin na gagawin mo, tama. Maliit man yan na desisyon, na malaking desisyon, magiging tama yung mga decisions natin. At para tayo nag-iipon, kung ano yung iniipon mo ngayon, later on, yan din yung iyong aanihin. Lahat ng mga tamang decisions mo ngayon, yan yung magiging tamang destination mo in the future. Now, ano po yung application natin dito sa mga katotohanan ito? Number 1 po, be mindful of what we fill our hearts with. Be vigilant. Be mindful. Hindi yung nagalit ka na nga, punong-puno ng galit yung puso mo, ini-entertain mo pa yung galit mo. Meron nakagawa sa'yo ng mali, hindi mo mapatawad, ini-entertain mo pa. Yung nakagawa ng mali sa'yo, ang himbing na ng tulog, ikaw gising pa dahil sa inis, dahil sa galit. No? So, be mindful. Huwag mong hayaang maapektuhan ka ng mga tao na peaceful na, natutulog na ng mahimbing, tapos ikaw, nagagambala pa.
Be vigilant. Be mindful of what we fill our hearts with. Make sure na yung puso natin hindi napupuno ng kasamaan, hindi napupuno ng sama ng loob, hindi napupuno ng kawalan ng pagpapatawad, hindi napupuno ng kung ano-ano mga bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Our hearts should be filled with God's wisdom. Kaya yung point number 2 natin, regularly read the Bible. Paano ka magkakaroon ng wisdom of God? Paano mo malalaman ang isipan ng Diyos? Hindi mo nga binabasa yung salita ng Diyos. Now, yung iba naman sa atin, nagbabasa ka ng salita ng Diyos, hindi naman nauunawaan. Bakit hindi natin nauunawaan? Kasi baka kulang yung ating pagdepende sa banal na Espiritu. Remember, this is God's Word. And it is being communicated to us by God Himself through the Holy Spirit. So, regularly read the Bible and meditate on God's wisdom. Ang minimeditate po natin, yung binubulay-bulay natin, inuunawa, nginunguya-nguya natin, yun yung wisdom ng Diyos. Paano natin makukuha yun? By the enablement of the Holy Spirit. Ang banal na Espiritu ang nagtutulak sa atin upang maunawaan ang nasasaad sa banal na kasulatan. Kaya hindi natin pwedeng ipaghiwalayin yung banal na kasulatan sa banal na Espiritu. Okay? Laging magkasama yan. Banal na kasulatan, banal na Espiritu. Gusto mo maunawaan yung Bible? Banal na Espiritu. Now, hindi naman pwede na puro ka banal na Espiritu. No? Parang depende sa banal na Espiritu. Hindi mo naman binabasa yung salita ng Diyos. Madalas, emotion lang pala natin. Feeling mo, ramdam mo na yung Holy Spirit, pero hindi, emotion mo lang yun. Pag di ka nagbabasa ng Bible. So, pangatlo po, practice self-control. Kung hindi natin makontrol yung sarili natin, mga kapatid, idalangin talaga natin na makontrol natin, mamanage natin. May galit. Kaya nakakabilib yung mga taong mga gentle, no? Bunga ng Santong Espiritu yan, gentleness, self-control. So, practice self-control, forgiveness. Pag may nakagawa sa'yo ng mali, hindi pa humihingi ng tawad, napatawad mo na. No? Hindi pa humihingi ng tawad, napatawad mo na. Practice forgiveness. And let go of bitterness. Bitter ka ba sa maraming bagay, sa sitwasyon mo sa buhay, sa pamilya mo, sa trabaho mo? Let go of bitterness and anger. Lahat ng mga nakakasama sa iyong puso, tanggalin mo. Para kasi niyang malinis na tubig Tapos hinahaluan mo ng mga lupa, putik, kung ano ng mga dumi. Kaya yung puso natin na tangke, no? Tangke ng tubig, marumi yung nilalagay natin, marumi din yung lalabas. So kapag meron tayong pure heart, ang lalabas dyan, pure decisions, godly decisions. And yung decisions natin will determine our destination. So, let's practice self-control, forgiveness, and let go of bitterness and anger. Lapit tayo sa Panginoon with a pure heart. Hingin natin sa Panginoon yung malinis na puso. Now, para po sa ating discussion, what dominates our hearts recently? Ano yung nagdodomina sa puso natin itong mga nakarang araw? O marahil ngayon? How can we change the content of our hearts? Paano natin mababago? Of course, paano tayo magpapabago sa Diyos? Paano natin mapapalitan yung laman ng ating mga puso? Remember, the heart is a tank of decisions. Kung ano yung mga decisions natin ngayon, yan yung magiging destination natin. Maling decision today, wrong destination in the future. Yung decision na ginawa mo ngayon, kalooban ng Diyos, ang pupuntahan mo rin, kalooban ng Diyos. Kaya we have to be very careful when it comes to decision making. So, sagutin natin ito, palalimin natin yung pagkakaunawa ng Kawikaan 4:23, no? What dominates our hearts recently, and how can we change the content of our hearts? I-apply natin yung mga talatang ito sa ating mga discussion. Para naman po sa ating panalangin right after this, lapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya, Lord, show me the true content of my heart. Lord, hindi ko alam Minsan confused ako Kasi sinasabi ng Bible talaga, the heart is deceitful above all things. The heart is deceitful above all things. Minsan talaga hindi natin alam yung totoong content ng puso natin. So, dalangin natin, Lord, show me
the true content of my heart. Change my heart and change my destiny. Fill me with your Holy Spirit. Guide me to your plan. Do not let me follow my evil thoughts, but instead your thoughts and your wisdom found in your holy word. This I pray in Jesus' name. Napakaganda pong panalangin. Ito pong devotion natin na to ay pinagpapasalamat po natin, sponsor nating malapit na kaibigan si Brother Alvin. Maraming salamat sa iyo, kapatid. At kung may natutunan po kayo sa devotion natin na to, let us know in the comment section below. And please share this devotion to your family and friends. God bless you po. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating daily devotion.